Kabilang Dinagat Island sa mga nasa wind signal number 2 dahil sa bagyong Tino. Kaugnay niya, makapanayam natin si Governor Nilo Demere Jr. Magandang umaga po, Governor. Magandang umaga, Igan. Good morning po sa inyong lahat. Mangangamusta lang po kami sa lagay ng panahon dyan ngayon. So far, Igan, dito sa Dinagat, medyo hindi pa gaano yung ulan, wala pa masyado, normal pa, pero medyo naiiba talaga, parang tahimik masyado. Parang ganun ang nangyari nung ilang mga bagyo. As projected naman, medyo mamayang tanghali o papuntang hapon, medyo dyan na talaga ito, medyo magkakaroon ng pag-iiba yung panahon. Pero pa-preemptive evacuation na tayo. May Okay. mga more or less around 7,000 na tayong na-evacuate, lalo na yung mga coastal areas natin. Malakas ba mga alon ngayon? So far, hindi pa Hindi ganun pa. kalalaki, pero nasa wala na tayong biyahe pasok at palabas ng Dinagat mula kahapon. Ngayon naka signal number 2 na tayo, wala na tayong pinahintulutang magbiyahe. Governor, ano pang ibang paghahanda dyan sa bagyong Tino, dyan sa inyong lugar? Kahapon, nagpatawag na tayo ng PEDRA, yung pre-disaster risk assessment sa lahat ng line agencies. At nagdeklara na rin tayo, Igan, kahapon na walang pasok ngayon Opo. at sa eskwelahan. At pati yung mga government offices natin at private offices, nagdeklara na tayo. Ang mga may pasok is yung mga nasa ospital, mga nasa ating rescue, kapulisan at yung mga nasa frontline service natin. Yun lang ang pinapapasok natin ngayon. Lahat ay pinapahanda natin, although hindi pa gaanong maulan at mahangin, pero pinahanda na natin mula kahapon hanggang today po, Igan. Opo, yung 7,000, saan pong mga coastal areas galing po yun, Governor? Sa lahat ng ating mga 7 municipalities Okay. na mga coastal areas, kasi meron kami sa Dinagat, Igan, 87 barangays yung ating coastal out of 100. So itong lahat na prone, lalo na yung kasi tiningnan namin yung projection, parang ang tinahak niya na landas is yung dinaanan ni yung tumama sa Eastern Samar at Tacloban, yung Opo. Yolanda. Okay. Halos parehas sila ng dinaanan na kami ay nahagip sa bandang dulo ng Dinagat Islands, yung municipality of Loreto at yun lang naman ang tinamaan sa amin kasi tiningnan namin yun pa rin yung dinaanan niya, pero hindi naman siya ganon kalakas. Kagaya ni Yolanda. Opo. Pero yung kanyang tinahak na projection, halos parehas lang sila eh. Mga ganon din ang petsa noon, Igan. Opo. November 8 siya bumagsak din. Oh. Ganito rin yung time na dumaan siya. Nagsimula siya ng at 3, a 4, ganyan. Tapos bumagsak siya ng Tacloban ng 8. Pero hindi naman ganong kalakas Opo. yung yung dating niya. So kami nagdarasal, kami lahat, pero nagpa-preemptive evacuation na tayo at Opo. ready naman yung ating probinsya ngayon. Baka may iba pa kayong kailangan sa national government, Governor, samantalayin po natin. Actually, kahapon sumulat na ako from communication to kailangan namin ng mga, of course, after that, kailangan natin ng personnel ng Armed Forces. Sumulat na ako sa Ismincom kahapon. Opo. Pati yung mga air assets natin, kung sakasakali man, pati yung ating mga floating assets kagaya ng sa Navy na mga hospitals at mga doktor. Opo. Nag-request na kami at sa DSWD na mga additional food packs, pero ready tayo. Kasi ang projected namin, Igan, tiningnan namin the most is nasa mga 10,000 families yun times 5, probably 50,000 yung pinaka marami na ililikas mo. Pero so far,
kung sa minimum lang tayo, siguro na sa mga around 3,000 families. Pero ngayon pa lang, medyo abot na namin yung minimum eh. Opo. Malalaman natin mamaya konti kung iilan talaga yung final. Kasi ang projection namin, Igan, ang matatamaan ng mga barangays is kung tuloy-tuloy yung kanyang projection is nasa mga 65 barangays out of 100 na kailangan namin i-evacuate yung nasa coastal areas. Maraming salamat din Island Governor Nilo Demere Jr. Ingat po kayo, Gob. Maraming salamat, Igan. Maraming salamat, Onang Hirit. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.